to Michu channel for today's video. So yan, sorry hindi na ako nakapag-actual intro sa mismong araw na yon dahil sobrang lost ko din that time dahil first time ko nga mag-travel alone. So yes po, magsa-solo flight po ako. So from Zamboanga papuntang Manila. So ipapakita ko po sa video na to ano po yung naging journey ko. Kaya keep on watching at subaybayan nyo anong mga kaganapan. Kaya tara. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here. Guys, dito na ako. Sa? Ay, sa. Dito ka, dito. Dito po. Thank you. Guys. If you need to be reseated, please inform your cabin crew now. Allow us the privilege to be of service to you. We shall now be showing you the safety features of this aircraft. The Airbus 320, please watch the cabin crew nearest you. To fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. To loosen, tilt buckle and pull to unfasten, lift top of buckle, pull free ends to release. If you're with an infant, fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Your life vests are found under your seats. On a water landing, remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take tape around your waist, push end to buckle. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say Manila, and in a few minutes we shall begin our descent. On the latest weather report, we are expecting a fair weather at Manila with strong winds and a ground temperature of 30 degrees Celsius. So, ayan guys, kita nyo naman ang dilim-dilim na sa labas. Ayan, gabi na. Tapos, ito pa. Oh my gosh, nasa likod ko lang si Miss Empress Shook. Oh my God, pati yung asawa niya. Nalagit ko alam na sasabihin ko. Kilik-kilik Ladies and gentlemen, we have started our initial approach into Manila. At ayan Please ensure that your electronic devices and carry-on baggage are stowed in the overhead bin or under the seat. Kaya ako kinakabahan. Papakita ko na sa inyo yung view sa labas. Minutes later. Guys, so ayan, nandito na tayo sa Manila. Oh my God, nandito sa Manila. Nandito tayo sa
Manila. Nandito ako sa bus. So, update ko na kayo mamaya kasi ang ingay. Hi guys. So, ayun. Nakuha ko na yung mga gamit ko. Ayan. So, update ko na kayo na next na gagawin ko. Hi guys. So, ayun. Nandito na ako sa Manila. Ayan. Hello Manila. So, finally, waiting na lang ako sa bus. Nasasakyan ko going sa terminal gate. Dahil doon nila ako dadala. Dahil doon yung airplane nasasakyan ko. Dito ko ka naman. A few minutes later. So, ayun na nga. So, dito na nga dumating yung pinakamalaking problema na nangyari sa akin. So, diba, sa unang video na napanood nyo is tuloy-tuloy na, as in smoothly na talaga ako nakaalis ng Zamboanga going to Manila. However, nung nakarating ako ng Manila, na dapat pupunta na ako ng Abu Dhabi, doon tayo nagkaroon ng problema. So, hindi ko na siya na-film by the way kasi masyadong mahigpit ang immigration at hindi pwedeng mag-film doon. At masyado siyang private. So, kaya kinip ko na lang muna. Hindi ko na lang video. Pero explain ko na lang sa inyo kung paano nangyari. So, una sa lahat, nag-travel ako ng mag-isa. Ako po ay minor age. Yes po, 17 pa lang ako. At kapag nag-travel ka ng mag-isa, kailangan mo ng mga documents na nakasaad na pwede ka or pinapayagan ka ng parents mo na mag-travel ng mag-isa. So, unfortunately, yung akin po is nagkaroon ng problema. Although, pumayag naman yung mama ko na mag-travel ako mag-isa. Kaso yung sa DSWD ko po na in-apply ko nung way back 2021, which is kasama ko po mag-travel yung brother ko, is nakalagay doon traveling with brother. So hindi po kami nakapaggawa ng panibagong DSWD. Kaya yun po yung present ko doon sa immigration. Kaya hindi po siya natanggap kasi dapat nakalagay doon is traveling alone. Kaya ayun po ang nangyari. Hindi po ako nakapag-travel papuntang Abu Dhabi. So makikita nyo na lang sa susunod na video kung ano yung mga nangyari sa akin nung nandun pa ako sa Manila. Dahil nagstay muna ako sa bahay ng lola ko. Doon nakatira sa Manila. Doon muna ako for how many days. And papakita ko sa inyo yung mga ganap. Panoorin nyo sa susunod na videos. Upload ko din yan. Panoorin nyo, subaybayin nyo lang at supportahan nyo ko. So, ayan. So, explain ko din pala sa inyo na hanggang terminal lang ako. Napa-check-in ko na all yung bags, mga baggage ko. Kaso, dun nga sa immigration na karoon ako ng problema. Kaya na-hold ako at pinakuha. Balik sa akin yung mga maleta. Which is, kinuha din ako ng uncle ko at pinatira muna sa bahay nila. Kaya ayun, panoorin nyo na sa mga susunod na updates ka sa inyo. Kaya tara.